Bakit ganito na ang nangyayari sa industriya ng mag-iibon? Tara, alamin natin ito. So mga kahabi, ang pag-uusapan natin ngayon sa video nito ay patungkol sa mga group na atin nasasalihan ng mga mag-iibon. Kung bakit may mga ganitong pangyayari na ating nararanasan bilang isang mag-iibon. Ito po yung ating pag-uusapan natin. Ito po ay yung tinatawag na reaction video. Okay po, so kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So mga kahabi, so marami po tayong mga group na sinasalihan tulad ng mga Kakatail Only Philippines, Green Chick Conure Owners Rescue Breeders Adoption and Rehoming Group, African Lovebirds sa Cabuyao, Laguna number 15, Alps 2 Cavite, Philippines, Green Chick Conure in the Philippines, Indian Ringneck, Pampanga, Bicolanong Mag-iibon, Bicolanong Oragon sa Bayong, BOB, the original San Conure, Philippines, Indian Ringneck, All Breeders Only Philippines, Indian Ringneck, Pampanga, at saka tambayan ng mga mag-iibon, Alps, GCC, Indian Ringneck, San Conure Tail, Ketch, etc. at Binangonan, Indian Ringneck at iba pa. So maraming pa po tayong hindi nabanggit ng mga group sa atin na ating nasasalihan. Ngunit ang nating mapapansin ay kung bakit di lang mag-iibon ang natambay sa group na ito. Okay po, nandito rin po yung mga hulidap, mga asset at maritime police. Dagdagan pa po natin yung mga budol at bogus buyer at yung mga scammer. Okay po, so ito po ay isang paalala mga kahabi na dapat po ay tayo ay maging mahinahon, maingat sa ating mga mga transaksyon. Okay po, at higit sa lahat po, sumunod po tayo sa batas ng DNR. Ito yung Republic Act 9147 upang hindi po tayo mangamba sa ating mga hobby o bilang isang hobbyist o yung mga tinatransact natin ay kailangan pong legal. Dahil po hindi po natin ini-encourage yung mga illegal possession of endangered species. Okay po? At saka yung mga illegal trading. Hindi po natin ito ini-encourage. So sa mga kahabi ko na mga miyembro sa mga group na to, ini-encourage ko po kayo na maging legit ang ating transaction, maging legitimacy yung ating mga ginagawa bilang isang mag-iibon. Okay po, para wala pong magamba. Dahil ito po ay isang paalala bilang isang kapwa mag-iibon. Tulad ng mga nabanggit ng ating mga kahabi na si Birds Aviary. Pero yung mga pet yangge di hinuhuli. Pet shop din di hinuhuli kasi daw may business permit. Pero pag nagbenta wala namang DOS or DOD. Kaloka talaga ang gobyerno. So mga kahabi, kung tayo po ay bibili or mag-a-acquire ng mga endangered species, ay doon na po tayo mag-acquire sa mga legit na mga breeder, legit na mga seller, at saka yung mga merong CWR registration at saka yung wildlife farm permit. Okay po, para hindi na po tayo magkakaroon ng problema. So sa simula pa lang, alamin na natin na doon tayo kailangan mag-acquire. Doon sa may mga dokumento na ibibigay sa atin. Tulad ng official receipt, DOD, or date of sale. Okay po? So hope makatuyo ito mga kahabi. Dahil marami po tayong mga kahabi na naapektuhan sa ganitong transaction. Lalo-lalo na sa mga group. Ganun din po ang
ang komento ng ating kahabi na si Resty Sales. Tinutugis na ng otoridad sa ngayon kasi kayo na po mag-isip. Kaya triple ingat na talaga sa pakikipag-deal. Di na po gaya ng dati, maayos ang mga bentahan, kaliwat kanan, walang pangamba gaya sa ngayon. Okay po? So, kung tayo naman po ay legit na mayroong CWR holder at saka updated ito, ay wala po tayong dapat ipangamba. Okay po? At kung magkakipag-transaction tayo, kailangan po, kilalanan natin kung sino yung ating katransaksyon. Kasi mamaya, ito tulad nung sinasabi ni Sir Resty Sales, ito po yung mga bogus o yung mga scammer. Okay po? So, kailangan kilalanin natin. Okay po? Dahil mas maganda po yung meron tayong nalalaman patungkol po sa batas ng DNR, ito yung RA 9147. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan patungkol sa mga ganitong usapin na nakikita natin sa mga group, lalo na sa mga group na mga nagpo-post ng mga ibon. Ako po, mag-ingat po tayo dahil marami po mga scammer naglipana sa mga group. Ingat po tayo mga kahabi. Maigi na kilalanin natin ang bawat katransaksyon natin. Okay po? So ito po advice, friendly advice bilang isang kapwa mag-iibon. Ngunit din po sa katanungan ni komento ng ating kahabi na si Jason Oliva, hindi naman endangered ang alps at tail at hindi naman sila endemic species sa Pilipinas. So, meron siyang komento at patanong na komento. So, gusto lang din natin isagutin ang kanyang tanong. Hindi man tayo eksperto, ngunit doon po sa atin nalalaman at base sa ating mga experience at base sa ating pagre-research ay makapagbahagi man lang tayo para malinawan ang ating mga kahabi. Sa tanong niya, mga kahabi, ang Alps 2 po o yung Agapornis fisheries at sa yung kakatil ay napapabilang po sila sa endangered species. Okay po? So, hindi naman sila endemic species sa Pilipinas. So, sa Pilipinas po, hindi po origin ang Alps 2 o yung Agapornis fisheries at kakatil. Ito po ay sa ibang bansa nagmula. So doon po sa bansa nila, doon po ay na-deklara sila na endangered species. Dahil kumukunti na po yung bilang nila sa wild. Okay po? So dito po sa atin, hindi naman sila endemic. Pero wala tayo makikita sa wild. Kasi ang usapin ng DNR ay patungkol po sa wildlife. Buhay ilang ng mga species. Hindi po sa captivity. Kasi ang ginagawa po natin kahabi ay captivity po tayo. Captivity breeding. Okay po? Kaya kahit marami ang mga ibon dito sa Pilipinas ay hindi naman po sa wild. Wild po ang pinag-uusapan kaya endangered po sila sa wild. Okay po? Hope meron tayong natutunan. At ganoon din po si Kahabi Turagsoy. Si Kahabi Turagsoy. Banta sa kalusugan ng tao kaya bawal magbenta pero pwede lang magbenta ng droga. Saan na yung isang tulinadang shabu na nakita sa Abad Santos. So ito nga po kahabi, bilang isang mag-iibon, itong mga group natin at yung mga mag-iibon ay para tayong napapabilang na sa mga illegal drugs. Ganun na lang ba ang pagtingin sa atin ng mga otoridad na halos ipantay na tayo sa mga illegal drug trade. Itong ating nakakahiligan lang naman na mag-iibon. So ganun pa man ay sa walang kaukulang mga dokumento, ito po ay hindi natin ini-encourage ang illegal trading ng mga ibon na walang kaukulang dokumento. So dapat po ay yun ang ating maunawaan mga kahabi na walang
hindi tayo pinagbabawal na magbenta, hindi tayo pinagbabawal na makipag-trade, ngunit sa legal na pamamaraan. Okay po? Dapat po sundin natin din ang mga policy, rules and regulation, mga batas, mga panukala na dapat natin sundin na ipinalalabas ng DENR. Dahil dito yung mga nanguhuli po ay yun po ay sumusunod lamang po sa kanilang mga order. Kung ano po yung mga illegal na transaction, yun po ay hindi nila pinahihintulutan. Kaya po ganun ang nangyayari. So tayong mga hobbyist ay kailangan na i-prepare na natin, ihanda na natin na yung mga dokumento na kakailangan sa bawat transaction natin. Okay po? Para maliwanagan po tayo at maunawaan po natin kung bakit maraming mga illegal trading. At hindi rin po natin ini-encourage ang illegal possession of endangered species. Bagkus, pinaalalahanan natin ang mga kahabi natin na gawin nating legal ang ating pag-aalaga ng mga nasabi at mga nabanggit na mga endangered species. Okay po. Ganon din po yung komento ng ating kahabi na si Lugin Dicena. Bakit yung mga pet shop binibenta walang resibo? Paano kukuhaan ng permit yung ganon? At kung endangered sila, bakit sobrang daming paninda sa pet shop? Nagkakamatayan ngayong iba sa sobrang crowded. At may datos po ba sila para masabi na endangered ang mga alps kahit hindi origin dito yung ibon sa Pinas? Okay po mga kahabi. So ito yung komento at tanong ni Lugin Diceda. Okay po. So ngayon, kung kailangan po natin ng papers maging legal, ay wag na po tayong bibili doon sa hindi makakapag-provide ng mga official receipt, DOD or deed of sale. Doon na po tayo mag-avail sa makakapagbigay ng papers para makapag-apply po tayo sa DENR. Okay po? So, doon naman po sa mga pet shop na hindi makapagbigay ng resibo ay hindi po natin ito saklaw. Okay po? So, pwede natin itong iparating sa DENR para ang DENR po ang magtutugon doon sa hindi nila pagbibigay ng official receipt na nagbebenta na ang pet shop ng mga endangered species. Doon naman po sa pangalawa nun yung tanong na bakit na may datos ba ang DENR para masabi na endangered ang mga Alps 2 o yung Agapornis fisheries. Yes po, kaya nga po tayo pinare-report ng Quarterly Breeding Report o QBR para magkaroon ng datos ang DENR sa mga inaalagaan nating mga endangered species. At kahabi Lugin Diceda, ang Alps 2 po ay endangered species doon sa bansang pinagmulan nila. Okay po, dito po wala po tayong makikita na Alps 2 sa ilang o sa wild. Meron po crowded sa captivity. Iba po yung usapin ng wild at iba po yung usapin ng captivity. Tayo po bilang mga hobbyist nahihilig sa pag-aalaga ay captivity breeding po ang ginagawa natin. Ang datos po ng DENR ay sa wild. Kaya po wildlife, buhay ilang. Yun po ang pinahalagahan nila at yun ang binibigyan nila ng datos. Yung buhay ilang. Okay po, mayroon tayong natutunan. At ganoon din po si kahabi Nelson Moran. Sir, tanong ko naman po, magkano naman po pag kumuha tayo ng CWR at anong mga requirements naman po ang kailangan para mag-apply po niyang. Thanks po. Okay po. Ito ang magandang si kahabi dahil gusto niya maging legit ang kanyang pag-aalaga. So, kailangan po natin magtanong, mag-research at tiyakin na tama yung hakbang na ating ginagawa patungkol sa pag-aalaga ng ibon. Kahabi Nelson Moran, ka-update ko ay ka-upload ko lang po patungkol sa mga
katanungan din ng mga kahabi natin patungkol sa pagkuha ng CWR. Pakibalikan niyo po yung aking previous video, ka-upload ko lang po ng mga ilang araw, ay naroon po yung mga requirements na kakailanganin natin para makapag-apply po tayo ng CWR sa DENR. Okay po, kahabi Nelson Moran, ka-upload ko lang po, pakibalikan na lang po yung ating previous video. So, yun lang po mga kahabi, ang awareness natin patungkol sa mga nangyayari at sa ating group kung bakit ganito ang nangyayari sa industriya ng mag-iibon. Kasi po marami ng mga pumapasok sa grupo natin na mga illegal trading. So ito namang mga kapulisan natin, mga maritime, ay nagtitiyak sila na hindi natin pahihintulutan ang mga illegal na transaction. So, kung tayo man ay makikipag-transact, ay kailangan po maging mapanuri, maging mapagpatyag tayo sa bawat ating nakaka-transaction. Okay po mga kahabi. At kung nagustuhan yung video na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. Paki-click na rin po ang ating bell button para ma-notify po kayo sa mga bagong upload natin na mga video na ating i-upload. At paki-share and like na rin po para ma-aware ang ating mga kahabi. Okay po? So maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung legal at legit yung ating mga nakaka-transaction. Okay po? Mabuhay and God bless. Thank you for watching.